Gagala kami sa Singapore ngayong araw nang kaming dalawa lang ni Aizen. Kakayanin kaya namin. Hello, hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, dahil kaming dalawa lang ni Aizen naghanap nga ako ng lugar na pwede naming puntahan na ma-enjoy Bali, itong Singapore Zoo nga yung nakita kong perfect for Aizen mga mare sa araw na ito. Ngayong araw kasi nag-start na yung convention meeting nila Daddy, kaya kaming dalawa lang ni Aizen. Si Daddy nga sa sobrang alala niya, halos ayaw niya na kaming iwan mga mare dahil kaming dalawa lang daw at baka may mangyari sa amin o hindi ko nga kayanin itong si Aizen. Ang sabi ko nga sa kanya wag na siyang mag-alala dahil kung kaya ko sa Pinas na halos kaming dalawa lang ni Aizen lagi mas kakayanin naman dito sa Singapore. Ang sabi ko nga wala naman kami ibang pupuntahan ngayon kung di itong Singapore Zoo. Dinala ko lang talaga si Aizen dito dahil nga gusto ko mag-enjoy siya sa mga animals. Eto nga yung unang na-enjoy naming animals dito mga mare, yung mga unggoy na naglalambitin. Tuwang-tuwa talaga kami ni Aizen dito dahil tignan nyo naman nakaka-amaze silang pagmasdan. Actually, ngayon lang ako nakakita ng unggoy na naglalambitin mga mare, kaya naman ang tagal naming pinanood ito ni Aizen. Nakakatuwa dito sa Singapore Zoo mga mare dahil yung mga animals nila malaya nga silang nakakagalaw at hindi mga nakakulong. Kaya naman kung pagmamasdan mo itong mga unggoy na ito mga mare, parang wala nga silang problema, parang masaya naman sila sa buhay nila at wala naman silang stress. Akala ko nga dito lang yung area nila kung saan pwede silang maglambitin, nakakapaglambitin pa pala sila sa pinakaitaas. Almost 1 hour nga kaming nanonood sa kanila mga mare nung medyo umiinit na at wala pa nga kaming almusal ni Aizen sa mga oras na yan, kaya naman naghanap na muna kami ng makakainan. And sa paglalakad-lakad namin, etong ang KFC yung nakita namin mga mare, dahil kilala naman namin itong pagkain na to, dito na nga muna kami mag-aalmusal dalawa ni Aizen. Sinigurado ko rin talagang full charge yung tablet ni Aizen ngayon mga mare, para kapag mga ganitong pagkakataon na wala kaming ginagawa na-entertain nga siya. After namin kumain ng almusal, sumakay na nga kami ng tram. Oo mga mare, isa nga ito sa nagustuhan ko dito sa Singapore Zoo dahil hindi mo na kailangan maglakad sa pagkainit-init na panahon at meron ngang sasakyan. Nabook ko nga lang yung ticket naming dalawa ni Aizen sa Klook, kasama na yung tram ride doon. Napakadali talaga kapag sa Klook lang nagbook, papakita mo lang yung QR code mo and dire-diretso ka nang pwedeng pumasok. Kung balak nyo nga rin magbook ng mga activities sa Klook, gamitin nyo na rin itong code ko para makaless kayo ng 5%. Sayang naman yung mababawas nyo mga mare, ito yung discount code ko, nasa video. Anyway, back to the video. Habang naglalakad-lakad nga kami ni Aizen merong sumalubong sa amin. Eto nga mga mare, yung tinatawag nilang Komodo dragon. Hindi ko nga alam kung nakatakas lang to, hinahayaan talaga nilang maglibot around zoo etong mga dragon na ito. And in fairness, mukha naman silang mabait mga mare, at kung talagang hinahayaan lang nilang lumibot-libot sa loob ng zoo etong mga animals na ito, siguro harmless naman First sila. time ko lang kasi nakakita ng ganun mga mare, kaya naman medyo natakot ako at lumayo nga kaming dalawa ni Aizen, baka kumapano kami, lalo na't hindi naman namin masyadong kilala yung animal. Meron ngang separate na lugar itong mga reptiles nila mga mare, at eto nga yung pinasukan namin ni Aizen, and nakita niya nga itong malaking ahas at talaga namang naglaro siya dito. Ako medyo natatakot. Natutuwa naman ako dahil kahit papaano ine-explore nga ni Aizen yung mga animals, lalo na kapag bago sa paningin niya, pero kapag lagi niya nang nakikita mga mare, hindi na nga niya pinapansin. Yung mga animals na inaabangan nga dito na hindi naman usual na nakikita, kagaya ng giraffe, ng rhino, ng elephant, hindi na nga pinansin Siguro ni Aizen. Dahil ilang beses na nga niyang na-experience yung mga animals na yun, kaya naman hindi na siya masyadong nasasabi. Kaya naman yung tinigil na tin-explore lang ni Aizen yung mga animals na ngayon nga lang niya nakita. Maaga nga naming natapos at na-explore lahat ng mga animals dito mga mare, kaya naman eto dinala ko na nga si Aizen sa Kids World. Dito nga kasi sa zoo na ito mga mare, bukod sa mga animals meron nga rin silang malaking playground kung saan pwede maglaro yung mga bata. Dito ko dinala si Aizen para mag-enjoy naman Pasensya siya. na nga rin pala kayo mga mare, hindi ko na naisa-isa yung mga animals na nadaanan namin. Hindi ko na rin kasi na-videoan isa-isa mga mare dahil kaming dalawa lang ni Aizen. Medyo struggle din talaga kapag wala si Daddy mga mare. Kaya naman namin, pero mas madali talaga yung buhay namin kapag kasama namin si Daddy. Anyway, after ni Aizen dun sa mga buhanginan mga mare, umakyat nga siya dito sa treehouse. Treehouse siya na parang playground na may mga obstacles. Grabe mga mare, sobrang bilis ni Aizen dito. Minsan nawawala na talaga siya sa paningin ko at kinakabahan ako kapag ganun. Pati nga yung mga nakasabay naming Pilipino mga mare, natatawa na lang kay Aizen at napasabi pang, ate, hindi mo na mahabol yung anak mo, no? Ang bilis. Talaga namang hindi ko na mahabol mga mare dahil bit ko pa yung mga gamit namin and yung stroller, tapos ang bilis talaga tumakbo ni Aizen. Nung magsawa na nga siya sa playground, dito ko nga siya sa splish splash dinala mga mare. O diba nakakabulol pa yung pangalan. Dito sobrang nag-enjoy si Aizen mga mare at inabot nga kami ng mahigit 2 oras. At dahil mas na-enjoy nga ni Aizen yung playground kesa sa mga animals mga mare, pati nga yung mga animal shows hindi na namin napuntahan. Wala kaming napuntahan kahit isa. Pero okay lang syempre kung saan masaya si Aizen dahil siya naman ang dahilan kung bakit nandito kami. Siya nga ang susundin natin. Around 5 PM mga mare, uuwi na rin naman kami. Mag-grab na lang kami papuntang hotel.